Ay, uling ka po mga kuya, uling ko Jonathan TV Vlogs, nagbabalik at nawa nakapag-receive po tayo Body of Christ sa linggong ito po mga kuya. Nawa at busy po tayo ngayong mga araw na ito po mga kuya sapagkat pinaghandaan natin ang kapistahan ng ating patron ng manggagawa po mga kuya. Walang iba kundi si Saint Joseph po mga kaputra, mga kakuya. Yan po ay patron ng ating manggagawa po mga kuya. So ang tinapik natin po nakaraang episode po natin mga kuya ay about sa sacraments. So ano ba yung ibig sabihin ng sacraments o ano ba ang ibig sabihin ng mga 7 sacraments. So dito naman tayo po mga kuya, ang topic natin for today is about sa pagtututol ng mga kaibayo natin sa pananampalataya. Ayon sa mga protestante, malaki lamang ang bautismuhan kasi si Kristo raw ay malaki na nabautismuhan. Mababasa natin sa Matthew 3 verse 16 hanggang 17 at ito raw ay isang halimbawa na ang sanggol ay hindi bautismuhan. Mababasa natin sa unang Pedro 2 verse 21, gamitin din nila ang sinabi ng Panginoong Hesus na sinulat ni San Marcos, ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumasampalataya ay parurusahan. Mababasa po natin mga kakuya sa Marcos 16 verse 16 po mga kakuya. So dito at gamitin din nila ang nakasulat sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magbautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo patawarin. Mabawasan natin sa gawa 2 verse 38 po mga kuya. At sabihin ko agad nila malinaw na malaki lamang ang bautismuhan kasi sila lamang ang nakaunawa at mayroon ng kasalanan na kanilang pagsisihan. Ang mga bata hindi pa maniniwala kasi hindi na makakaunawa at wala pa ring sala kaya wala pang pagsisihan. Po ang sagot po natin dito mga kakuya, ang mga talata na ginagamit ng mga protestante ay walang sinasabi na ang mga bata o sanggol ay hindi bautismuhan. Ang sinasabi nila ay pawang kuro-kuro lamang. Ang bautismo ng mga malaki at tinatawag na credo. Ito'y tinatawag na baptism, or believers to mga kuya, believers baptism. Ang salitang credo ay sa Latin na salita na ang ibig sabihin ay believe, malaki na ang bautismuhan ang Panginoong Hesus dahil siya mismo ang nagturo ng bautismo ang tao. Bautismuhan ang isang tao. Ibig sabihin, hindi pa alam ng Birhen Maria at ni San Jose ang tungkol sa bautismo na ang Panginoong Hesus ay maliit o sanggol pa. Ang sinabi ni San Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magbautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo. So, mababasa natin sa gawa 2 verse 38 ay hindi nangahulugan na ang bata ay hindi binyagan. Hindi sinabi ni San Pedro na ang bata ay hindi ninyo binyagan o kahit sa buong Biblia ay walang mababasa na ang bata ay hindi binyagan. Tanong, bakit binyagan ang mga sanggol o mga bata na wala man silang kasalanan? Ang sagot, ang binyag ng sanggol ay tinatawag na paido o pido baptism. Ang salitang paido o pido ay galing sa wikang Grego na salitang pais nang ibig sabihin ay child o bata. Ang sanggol ay bautismuhan dahil ang sabi ng Panginoong Hesus ay bautismuhan ang lahat ng tao. Mababasa natin sa Matthew 28 verse 19. Ang sanggol ay tao rin. Ikalawa, ang bata ay sanggol ay mayroong pasimulang sala. Ito'y tinatawag na original sin. Mababasa po natin mga kuya sa Salmo 51 verse 5, ako'y masama sa buhat ng isinilang, makasalanan na ng ako'y iluwal. At iyan ang ninanais ng bautismo. Sa Roma 6 verse 23, ating mababasa na sapagkat ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ibig sabihin, ang kamatayan ay kabayaran ng kasalanan. Kaya malinaw na ang bata ay may pasimula sala dahil sila ang mamamatay. Kung ang sanggol ay walang pasimulang sala, ito'y tinatawag na original sin. Bakit mamamatay sila? Ano ang binabayaran sa kanilang kamatayan? Mayroon pa, sa sulat ni San Pablo sa taga-Roma, lumalaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil lahat ng nagkakasala, ang mga sanggol ay mamamatay rin. Kaya malinaw na mayroon silang pasimulang sala.
Ngunit kung ang isang sanggol ay mamamatay na walang bautismo, papasok pa rin sila sa kaharian ng Diyos dahil hindi nila alam kung bakit sila hindi nabautisman. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lucas 23 verse 34, dahil ganoon na ano pa kaya ang mga sanggol. Ang mga magulang ng mga sanggol ang mananagot bakit sila walang bautismo. Bautismohan kaagad ang sanggol upang may suot agad nila si Jesucristo na parang gamit at makipag-isa sa Kanya. No? Sa Galatia 3 verse 27, at mababasbasan sila ng Diyos. Sa Marcos 10 verse 16, sa pangangaral ni San Pedro, ipinihiwatig niya ang bata o sanggol ay kasali sa binyag. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magbautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo ay sa inyong mga anak at sa lahat na nasa malayo o sa bawat wagi ng ating Panginoong Diyos. Mababasa natin sa Gawa 2 verse 38 hanggang 39. Ibig sabihin, si San Pedro ay nangaral na bautismuhan ang mga sanggol dahil ang bautismo ay para sa lahat. Kaya isang babae na si Lydia na nakikinig sa pangangaral ni San Pablo ay nagbautismo at ang kanyang buong pamilya. So mababasa natin sa Gawa 16 verse 14 hanggang 15, ang isang bantay din nagbautismo, pati ang buo niyang sambayan. No, mababasa natin sa Gawa 16 verse 31 hanggang 33. Ang ibig sabihin ng buong pamilya ay lahat ng membro sa pamilya, malaki na o maliit pa. Kaya malinaw na ang bautismo ay para rin sa mga sanggol sa nakaraang panahon o sa mga nakaraang mga taon ng Kristyanismo. Ito sa 200 AD. Ay malinaw na naisulat sa kasaysayan na ang tunay na iglesia ng simbahang Katolika ay nagbautismo ng sanggol. Kaya sino ang mga protestante na tututol sa bautismo ng mga sanggol? Sila ay lumilitaw lamang paglipas ng 1517 AD po, mga kuya. So dito, napakaklaro at biblical talaga ang ating nababasa po, mga kakuya, no? So ayon po sa mga protestante na hindi talaga daw binyagan ang sanggol sapagkat wala pa daw pagsisisi at hindi pa daw ito nakakaalam o wala pang pananampalataya. So dito napatunayan po natin, mga kuya, na kailangan talaga binyagan ang isang sanggol sapagkat mayroon silang original sin, no? Kaya yan ang dahilan kung bakit binyagan talaga ang isang bata. Hindi lang binyagan dahil wala daw faith, mayroong pananampalataya isang bata po, mga kuya, na hindi lang nila alam, no? So kaya magsuri talaga tayo at maaralin natin ang tunay ng turo ng ating inang simbahan po, mga kuya. Kaya God bless at magsuri at maraming salamat po sa inyo, mga kakuya. God bless po sa ating lahat. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.